Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today mag-share po ako sa inyo ng dalawang pangnegosyo recipe gamit ang saging. So tara na mga bes, wag na nating patagalin at umpisahan na po natin ang pagluluto. So eto na guys, yung ating isang sapad na saging na saba. So ang gagawin po muna natin dito ay babalatan muna natin ito. At para po sa mga magtatanong kung pwedeng gumamit ng ibang klase ng saging dito, hindi po, mas okay po kung ang gagamitin natin dito ay yung saging na saba. After po nating balatan at ma-slice yung ating mga saging, ay gawin naman po natin yung ating butter. So naglagay lang po ako ng 1 cup ng harina dito sa ating mixing bowl at isi-sift lang po natin ito para maging smooth yung kalabasan ng ating gagawing butter. And guys, maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup ng white sugar at yung ating 1/2 tablespoon ng baking powder. Maglalagay din po ako dito ng food color. And then, mag-add din po ako dito ng water para po pala sa exact measurements at sa complete list ng mga ingredients na ginamit ko, ilalagay ko na lang po sa description box below. So mag-a-add lang po tayo dito ng water gradually hanggang sa makuha po natin or hanggang sa ma-meet natin yung consistency na gusto natin dito sa ating butter. After po nating magawa yung ating butter, ilalagay lang po natin dito yung mga na-slice natin na saging na saba at i-coat po natin itong ating mga saging dito po sa ginawa nating butter. So, kailangan po ay na-coat talaga natin yung bawat side ng ating saging.
po natin itong ma-coat dun sa ating ginawang butter, ididiretso nyo lang po yan dito sa ating breadcrumbs. After po nating maituhog at ma-coat yung ating mga saging, ngayon naman po ay ipiprito na natin. So nagpainit lang po ako ng mantika dito sa ating pan. And make sure lang po na mainit na yung ating mantika bago po natin ilagay dito yung ating mga na-coat na saging. So ayan, eto na guys ang ating classic na banana crunch. So ayan, narinig nyo na po kung gaano ka-crispy at ka-crunchy yung ating classic or plain lang na banana crunch. So ngayon naman guys, gawin naman natin yung ating ube flavor. So dito po sa ating mixing bowl, maglalagay lang ako ulit ng 1 cup ng all-purpose flour or yung ating harina. And then mag-a-add po ako dito ng white sugar. This is optional, pwede pong hindi na kayo maglagay ng white sugar. And then yung ating 1/2 tablespoon ng baking powder. And then, ilalagay na rin po natin dito yung ating ube condensed milk. So, hindi ko po ito ilalagay lahat. Magtitira po ako dito ng kaunti para po pwede nating gamitin mamaya para sa ating toppings. And then, hahaluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine na po yung mga ingredients na nilagay natin dito. And mamaya kapag medyo mahirap na pong haluin itong ating mixture, ay mag-a-add po tayo dito ng water gradually hanggang sa makuha po natin yung tamang consistency na gusto natin para dito sa ating butter. All I want
after po nating magawa yung ating butter, ay ilalagay lang po natin dito itong ating mga na-slice na saging at ibababad po natin ito dito at i-coat natin yung ating mga saging and make sure lang po na talagang ma-coat natin to ng maayos. And guys, katulad lang po ng ginawa natin dun sa ating classic na banana crunch. So, itutuhog lang din po natin dito yung ating mga saging and then ididiretso po natin yan sa ating breadcrumbs. So, para po sa mga magtatanong kung pwede ba na hindi condensed milk yung gamitin at ube food color na lang yung gamitin, yes, pwedeng-pwede po. So, gusto ko lang kasi na medyo maglasang ube talaga yung aking banana crunch, kaya gumamit po ako ng ube condensed milk. Pero kung hindi po available, ay okay lang din po na gumamit na lang kayo ng ube flavor or yung ating ube food color. So, uulitin lang natin guys yung process hanggang sa maiprito na po natin lahat itong ating mga na-coat na saging na saba or yung ating mga ube banana crunch. Ngayon naman po ay pakinggan naman natin kung gaano kalutong itong ating ube banana crunch. So, eto na guys ang ating ube flavor na banana crunch. So, para po sa mga naghahanap ng pangnegosyo, pwede nyo po itong simulan kahit sa maliit na puhunan lang. So, meron na po kayong dalawang flavor na pwede nyong gawin sa inyong mga saging na saba. So, kayo na pong bahala kung ilan yung gagawin ninyo. And kung maramihan naman po yung gagawin ninyo, ay pwedeng doblehin nyo na lang po yung mga ingredients na ginamit ko. So, para po pala sa exact measurements and sa complete list ng mga ingredients, ilalagay ko na lang po sa description box below. So, thank you guys for watching and see you again on my next video. Bye-bye!